The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. While still more people gathered in the crowd, Jesus said to them, "This generation is an evil generation. It seeks a sign, but no sign will be given it, except the sign of Jonah. Just as Jonah became a sign to the Ninevites, so will the Son of Man be to this generation. At the judgment, the Queen of the South will rise with the men of this generation, and she will condemn them, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and there is something greater than Solomon here. At the judgment, the men of Nineveh will arise with this generation and condemn it, because at the preaching of Jonah they repented, and there is something greater than Jonah here." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Minsan, meron ng isang diocesan priests na pumunta ho dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Nagdasal ho siya at nagpasalamat ho sa ating mahal na ina. At nasabi ho niya sa akin na instrumental daw ho yung simbahan na ito sa kanyang bukasyon bilang pare. At naikwento niya nung siya pa'y seminarista pa lang at bago ma-ordain ay pumunta ho dito sa Minor Basilica, sa simbahan na ito at nagdasal ho at humingi ng sign sa Diyos, sa ating Panginoon kung talaga bang ang yung bakasyon niya ay pagkapare. At sinabi ni Father na kahit papano ay nagbigay din ho ng sign ang Diyos sa kanya at sinunod ho niya yung pagpaparamdam ng Diyos sa kanya. Kaya ho siya nagpare. Dahil sa paghingi, pagdasal, paghingi ng sign sa Diyos at sa ating mahal na ina na hanggang ngayon ay gumagabay sa Kanya. Sa kwento ni Father, ay para ho bang sinasabi sa atin at naniniwala din ho ako, sang-ayon din ho ako sa Kanya, na may signs o palatandaan na ibinibigay palagi ang Diyos sa atin. Palagi hong nagpaparamdam ang Diyos sa atin. Kaya di ho tanong kung may signs ba na ibinibigay sa atin. Meron at merong palagi. Ang tanong ho, no, hindi ho yung may sign ba na binibigay sa ang Diyos sa akin. Palagi ho yan. Ang tanong, kung naging sensitibo ho tayo sa mga palatandaan ng Diyos sa atin at kung meron ba tayong pagtalima sa Kanya, sa mga mensahe niya, sa mga pagpaparamdam niya sa atin. Naalala ko tuloy, minsan meron akong isang kaibigan na nasabi ho niya sa akin, "Father, alam mo, mapagbiro yung Diyos. Mapagbiro daw ang Diyos." Bakit daw? Kasi meron ho siyang isang ayaw na office mate at iniiwasan ho niya. Pero kahit anong iwas niya, palagi ho silang nakikita sa koridor. Palagi ho silang nakikita sa CR. At sabi ko sa kanya, at dalawa lang sila, nagkakasalubong sa koridor. Nakikita sa CR, dalawa lang sila. Pero hindi niya pinapansin. At sabi ko sa kanya, mukhang sign na yon na dapat mong makipagbati sa kanya. Na dapat mo nang i-forgive siya. Sagot niya sa akin, "Father, ayaw ko pa. Di pa ako ready." At sabi ko naman sa kanya, ikaw, tinatawag ka na ng Diyos sa isang masayang buhay, sa isang misyon, pero ayaw mo pa. God is always giving us signs. Either we ask for it, or we don't ask for it. He loves us and guides us to the best and happiest life
we could have. He wants us not only to be sign seekers or spectators, sign spectators, but He wants us also to be listeners and be obedient to His call, to His promptings, to His messages of love, compassion, and mission, just like the Blessed Virgin Mary. Di kagaya ng mga tao na nabanggit sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Ang dami ng milagro, ang dami ng signs, ang dami ng pagpaparamdam na ginawa yung ating Panginoon. Pero wala pa rin hong pagsunod sa Kanya. Wala pa rin hong pagtalima sa Kanya. Siguro minsan, no? Pumapalya lang po yung pagsunod natin sa ating Panginoon. Pagsunod sa Diyos. Pumapalya ho yung ating yes. Parang may yes naman tayo. Pero parang pumapalya. Parang nagkukulang yung yes natin sa ating Panginoon. Minsan sinabi ni Bishop Fidelis, yung auxiliary bishop po ng Archdiocese of Lingayen, Dagupan, sabi niya, merong 4 levels daw yung yes ng tao. Lalong-lalo na sa ating mga Pinoy. Yung yes minsan para sa atin ay oo. At para bang sinasabi natin, oo, naririnig kita, pero di ako sigurado kung magagawa ko. First level. Minsan, yung yes natin ay para bang sinasabi natin, opo, opo, nirerespeto kita, pero duda ako sa sarili ko kung talaga bang susunod ako o gagawin ko. At yung pangatlo, yung yes natin, minsan, ibig sabihin, I do. Lalong-lalo na sa mga mag-asawa, no? Sakramento ng kasal, I do. Yes din po yan. At para bang sinasabi natin, alam ko yung responsibilidad at ibibigay ko yung makakaya ko. Pero di ako sure, di ko alam kung hanggang kailan ang makakaya ko. At yung pang-apat naman, minsan, okay din naman yung yes natin. Para bang sinasabi natin na, I am. Kagaya ng ating mahal nina, I am the handmaid of the Lord. Hindi lang basta-basta sinabi ng ating mahal nina, yes, Lord. Kundi sinabi niya, I am the handmaid of the Lord. Na para bang sinasabi, andito ako. Ako ay iyo at nagtitiwala ako sa kabutihang loob mo. Nothing gonna change my yes for you. Kaya maganda hong paminsan-minsan ay itanong ho natin sa ating sarili kung anong level ba ng yes na meron ho tayo sa buhay. Anong level ng yes meron yung ating pananampalataya? Oo, opo, I do, or I am. Kaya magandang paalala ko sa atin, God wants us not only to be sign seekers or sign spectators, but more importantly, He wants us to be listeners and be obedient to His call.